Ang 2022 tandang bawas 23 NBA season ay nasa rear view mirror. Ang ilang mga koponan ay dapat magpakita ng higit pa kaysa sa iba na napanood natin na ang mga club ay may mahusay at nakapipinsalang seasons. Sa pag-iisip na ito, maraming dapat isaalang-alang ang Memphis Grizzlies, halatang nakagawa sila ng malaking deliberasyon. Pinahintulutan ng Grizzlies si Dillon Brooks na pumunta para sa Houston Rockets sa libreng ahensya na may kaunti. Kung mayroon mang pagsalungat pagkatapos ay nakuha nila si Marcus Smart upang palitan ang kanyang nagtatanggol na Zeal, na pagtanto ng pangkat na ito na kailangan itong gumawa ng ilang mga pagsasaayos, at ginawa nila. Tapos na ba ang Grizzlies? Mahirap sabihin itong squad ay pinipigilan ng labis na malalaking tao na sina Steven Adams, Xavier Tillman at Brandon Clark. Ang lahat ay kailangang banggitin si Jaren Jackson Jr. Para sa bagay na yon ay nangangailangan ng ilang oras sa limang Adams ay maaaring ang kakaibang tao dahil sa kanyang edad. Maipagpalit kaya siya ng Memphis sa Los Angeles Lakers? Nakatanggap ang Memphis Grizzlies ng FEC Jared Vanderbilt Taurean Prince JF Cam na mamula-mula. Ang resibo ng Los Angeles Lakers ay nakita si Steven Adams. Samantala ang Los Angeles Lakers ay hindi estranghero sa pangangailangan ng pagbabago. Sinisimulan nila ang 2022 tandang bawas 23 season na may ibang roster kaysa sa nasimulan nila. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Nakita ng Lakers ang pangangailangan para sa pagbabago at tumugon sila ng naangkop. Kailangan nilang bitawan si Russell Westbrook sa partikular. Ang dating MVP ay hindi kailanman isang tagahanga ni LeBron James. Ang iba pang bahagi ng mundo ay tila napagtanto ito bago pa man ginawa ng Lakers ang sinabing iyon, bigyan sila ng kredito para sa mga pagbabagong ginawa nila. Nakita ng Lakers ang pangangailangan para sa isang floor spacer. Sa puntong iyon, nakatanggap sila ng isang D'Angelo Russell ay hindi isang game-changing shooter, ngunit nagbibigay siya ng sapat na banta upang tulungan si James. Kasunod ng kanyang pagkuha, ang Lakers advanced sa Western Conference Finals, ay ang pagdaragdag ng mga atom ay gagawing mas mapanganib ang mga ito sa paniniwala namin, kaya't ang ilan ay maaaring magtaltalan na ang mga atoms ay hindi angkop kay Anthony Davis. Sinisingil namin sila sa pagkakaroon ng maikling memorya. Napanalunan ng Lakers ang NBA title noong 2019 tandang bawas 20 kasama ang maihahambing ngunit mas mababang mga malalaking lalaki. Sa tabi ni Davis kung tutuusin si Adams ay isang mahalagang manlalaro. Isa siya sa pinakamahuhusay na opensibong rebounder ng NBA na anumang mapagkumpetensyang club ay makikinabang sa kakayahan ni Adam na makagawa ng karagdagang mga ari-arian. He'll excel offensively as a pick-and-roll finisher with James. Sulit ba siya sa halagang binabayaran ng Lakers para sa kanya? Naniniwala kami. Noong nakaraang season, naiwan si Vanderbilt sa postseason rotation ng team na ito. Ang mamula-mula ay isang flyer, at si Prince ay hindi kasing impluwensya ni Adams. Dapat bang kunin ng mga Grizzlies ang grupong ito ng mga lalaki kapalit ng Adams? O, sa wakas, mamula-mula ang mga paglalaro sa NBA sa buong karera niya, siya ay naging isang letdown gayunpaman. Ang Memphis ay nagsasagawa ng pagkakataon sa isang batang manlalaro na may ilang pangako sa isang veterano sa isang posisyon na kaya nilang mawala. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel, at i-click ang icon na bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.